What a surprise! The one that walked away is here in front of us. Pare, what do you think? Oops, I gotta go now. Excuse me. Sarcastic kung saad ni Jeric. Hindi makatingin ng diretso si Leandro kay Lisa. Baka sa kanyang mukha na hindi ito nasisiyahan sa biglaang pagdating ng kanyang dating kasintahan. So, now that he's gone, can we talk? What brings you here? Kinuha nito ang upuan na tumabi sa binata. I just thought that we should fix our relationship. Tinitigan siya ni Leandro sa mata. Fix? Matapos mo kong iwan, aayusin pa natin? Para saan pa? Leandro, please. I love you. Kung mahal mo ko, hindi mo ako iiwan. But you did. Babe, please, don't leave me. Halos lumuhod na siya sa harapan ni Lisa upang wag lang siyang iwan. Babe naman, pangarap ko yun eh. Pangarap ko makapunta ng Italy. Kaya ibigay mo na sa akin to. Pero bakit kailangan natin maghiwalay? Pwede namang hindi. Gusto ko muna mag-focus sa career ko. At isa pa, ayoko ng long distance relationship. Sana maintindihan mo ko, babe. Pero sige, hindi tayo maghihiwalay. You've already choose your career over me. So it's over. Tumayo siya at akmang aalis. So, she makes you happy and sad? What do you mean? Lana, right? Yung vlogger na nalilink sa'yo? So she's the reason why you're here? Tumayo si Lisa. Leandro, hindi tayo naghiwalay, di ba? Yeah, you're right. Pero nung gabing hindi ka na nagparamdam, tinapos ko na yung sa atin. Saad niya at iniwan si Liza. Leandro! Matapos ang 3 araw ng ban period ay nag-umpisa ng lumahot ang mga mangingisda sa Isla Marina. Ngunit bigo sila makahuli ngayong araw. Tila bagang nagsialisa ng mga ito sa dagat. Kung dati ay nakakahuli sila ng mga isda sa bato, pero ngayon ay wala na talaga. Halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman sa mga oras na ito. Yung iba natatakot na baka magutom sila. Kung sa mga susunod na araw ay ganito pa rin ang mangyayari. Habang yung iba naman ay malakas ang kutob na binalikan sila ng Serena. Hindi kaya nagalit sa atin ang mga Serena? Oo nga, posible yun. Kung ganon, totoong Serena si Lana. Pwede. Teka, nasaan na nga ba siya? Aming, Islaw, isara ninyo ang mga bintana at pinto, bilis! Si Esther na nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Nakita niya kasi papunta na sa kanila ang mga tao. Inay, Itay, hindi na po tama itong ginagawa nila sa atin. Harassment na ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Reyna Hadara. Wika ni Aming. Ano raw po bang nangyayari, Inay? Bakit galit na naman sila sa atin? Wala na raw isda sa dagat. Pero Aming, bakit parang hindi ka natatakot na baka mawalan tayo ng hanap buhay? Esther, hindi mo kailangan matakot kung wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Tama po, kaya panigurado na sa atin mapupunta ang good karma. Sambit naman ni Islaw. Ngunit nabulabog ang mga ito nang bigla silang pagbabatuhin ng mga tao sa labas at hinampas pa ng kahoy ang kanilang bahay. Naging marahas na ang mga ito dahil wala na silang mahuling isda na siyang pangunahing hanap buhay nila. Aming! Ilabas ninyo si Lana! Nag-aalaga pala kayo ng halimaw! Mga salot kayo! At biglang dumilim ang paligid na sinabayan ng malalakas na kidlat at ulan. Walang bagyo pero malakas ang alon. Tila ba nagsanib puwersa ang langit at ang dagat. Natakot ang mga tao sa kanilang nasaksihang kagimbal-gimbal na pangyayari. Kaya nagsitakbuhan ang mga ito papasok sa kanilang mga bahay. At pagkalaunan ay humupa rin ito. Kagigising lang ng prinsesa at napansin nga niyang ngumingiting nakaharap si Nori sa mahiwagang taklobo. Excuse me? Anong ganap dyan, sis? Magandang umaga sa iyo, mahal na prinsesa. Kamusta ang iyong tulog? Mahinahong wika ni Nori. Okay naman. Medyo naninibago lang. Nori, mukhang kailangan ng maturuan ng prinsesa ng tamang pananalita. Bulong ni Alimasag. Hintayin natin ang utos ng mahal na Reyna. Hello? Again, para saan yung clumps na yan? Muli niyang tanong. Mahal na prinsesa, ang tawag rito ay mahiwagang taklobo. Ito ang aming nagsisilbing gabay sa'yo. Nakikita ka namin dito mula sa lupa. Really? So, pwede ko makita dyan ang pamilya ko? Hindi maaari, sapagkat ako lamang ang may kapangyarihang makakita ng mga nangyayari sa mundo ng mga tao. Wow, powerful ka pala. Sana all. Sana all? Ano ang ibig sabihin nun, mahal naming prinsesa? Tanong ni Alimasag na dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang ibig sabihin, sana lahat, sana ako rin, ganon. Tinawanan lamang siya ni Ali. Ipagpaumanhin ninyo mahal na prinsesa sapagkat hindi ko maiwasang matawa sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Ngunit kung alam mo lang,
Kung alam mo lang. Nore, bakit siya natatawa? May mali ba sa sinasabi ko, ha? Hoy, alimasag, umayos ka dyan. Wala akong alam. Ano, maghuhulaan tayo dito? Naiinis niyang tugon. Patawad, Prinsesa Lana, dahil hindi kita masasagot sa ngayon. Ipapaliwanag sa iyo lahat ng reyna sa oras na siya magising. Okay, speaking of her, bakit nga ba hindi pa siya nagigising? Anong oras na ba? Wala ka na sa lupa, mahal na prinsesa. Gumingiting sambit ni Alimasag. Nagigising ang reyna sa kanyang sariling oras at ang tanging nagpapatulog sa kanya ngayon ay ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Hindi na nagsalita pa si Nore. Walang orasan sa mundo ng mga nilalang sa dagat. Ang bolang kristal ang siya nagsisilbing gabay nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Umiilaw ito ng 4 na beses isang araw at bawat ilaw ay may iba't ibang kulay. Kulay dilaw sa umaga, asul sa tanghali, pula sa hapon at itim naman sa gabi. Well, sana magising na siya dahil gusto ko nang umuwi sa amin. Ngunit Prinsesa Lana, hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Kailangan mong tanggapin na hindi ka tunay na tao. Nore, di ba may kapangyarihan siya? Ginawa nga niya akong anyong tao, di ba? So hindi malayong magagawa niya ulit yun. Napabuntong hininga na lamang si Nore. Sa sobrang stress ni Leandro ay nagpa siya ito mag-surfing mag-isa. Sa inis niya ibinangga nito ang mga malalakas na alon na siyang dahilan ng kanyang pagkahulog. Umahon siya at lumikmo sa buhangin. Nasaan ka na, Lana? Kamusta ka na dyan sa inyo? Tila malalim ang iniisip ng ating prinsesa, Nore. Naisiguro niya makapiling ang mga taong kumupkup sa kanya, Ali. Maaaring tama ka, ngunit hindi siya maaaring bumalik sa lupa hanggat hindi niya magpapasakamay ang kapangyarihan na magliligtas sa ating lahat, lalo na sa mahal na reyna. Balang araw, matatanggap din niya ang itinakda sa kanya. Namimiss ko na po kayo, Inay, Itay at Kuya. Ang lungkot-lungkot ko po ngayon dito. Wala akong kaibigan. Sana nandyan ako kasama ninyo. Leandro, kamusta ka na? Nagkakamiss ka din palang, loko ka. Namiss ko yung pagtatalo nating dalawa. Magkikita pa kaya tayo? Kaya lang mukhang malabo na ako makaalis dito. Paglingon niya ay nakita niya ang bolang kristal at kulay asul na ito. Ibig sabihin ay tanghali na at nakaramdam na siya ng gutom. Nore, kumain na ba kayo? Mahal na prinsesa, wala tayong pagkain dito sa atin. Ang meron lamang tayo ay inumin. At isang beses lamang tayo iinom nun dahil isang beses sa isang araw lang din tayo makakaramdam ng pagkagutom o pagkauhaw. Ang inumin na tinutukoy ni Nore ang algae o lumot. Kanila itong pinipigaan at hinahaluan ng konting pampalasa at pagkatapos ay maaari na itong inumin. Mahal na prinsesa, narito na ang inyong algae. Kahit isa na siyang ganap na sirena ay tila hindi pa rin naaalis sa kanyang katawan ang pagiging tao. Kaya naman hindi niya maiwasang masuka sa kanyang mga ini-intake na bago sa kanyang paningin o panlasa. At dahil gutom na siya ay wala siyang ibang choice kundi inumin ito. Kailangan mong uminom, Lana, dahil kung hindi, baka dito ka mamamatay. Wika niya sa sarili.